Magandang umaga po, PCSO General Manager Mel Robles. Good morning, sir. GM, good morning. Jerry. Yun. Yes, sir. Kamusta po? Mabuti naman po. Oo, ang dami niyong pinamimigay na hindi pala ambulansya ang tawag ngayon dyan, hindi na ambulansya. Patient, PTV. Ayan. Opo, yan po ang ginawang technical. Pero sa atin naman po, mas maganda magkaintindihan sa ambulansya dahil yun naman po ang trabaho niyan. Minsan po nagkakalituhan pa eh. Nasa ambulansya ba tayo? Nasa telebisyon. PTV 4. Kaya actually pinipilit namin kahit hindi pa namin kayo nakakausap, pinipilit namin i-justify ni Kumbachero. Hindi, yung PTV kasi may ibang mga sangkap sa loob yan. Ano nga ba pagkakaiba nung inyong i-donate o pinamimigay sa mga LGUs? Well, ang pinaka-importante dyan, when you move one patient to one point to another, di ba? Di po ba? Yun naman ang pinaka-basic niyan eh. Sabi nga, ambulatio, yung Italian word, gumagalaw. Tama. So, at sa tingin ko, hanggat nasa-satisfy natin yan, ay pwede siyang tawagin ambulansya at talaga namang ang tawag dyan ay ambulansya. Ngayon kung sabi kasi nila dapat daw may doktor, may nurse, may kung ano-ano pa. Hospital na yata. Ang tingin ko naman po dyan, wala nga pong doktor yung hospital. At least mas detalyado pala yung paliwanag ninyo. Noong unang ipaliwanag namin yan GM, ang sinabi lang namin ni Kumbachero kasi pasyente. Nire-require ng PCSO na pasyente talaga yung isasakay dyan, hindi kaya patient transport vehicle, hindi kung sino-sinong taga-barangay o anak o asawa o kamag-anak ng politiko ang isasakay dyan. Para makalibre sa traffic. Opo, ano po yan, suggestion po yan ng Department of Health, no? Ako naman po, ang tingin ko ang dapat mag-regulate niyan ay Land Transportation Office sapagkat yun po ang agency nagre-regulate sa mga sasakyan. Pero whatever it is, ang mahalaga po ay, gaya ng nasabi nyo, 100% na po ng ating lahat ng syudad at munisipyo ng Pilipinas ay meron na pong ambulansya. Wow. So mga gaano karami po yan kung in actual numbers? 1,640 po. Oo! 1,640 ang naipamigay ng PCSO. Sa loob ng 3 taon? Opo. Daig na po natin yung Itbulaga kasi Batanes po hanggang hindi lang po mula Apari hanggang Hulo. Mula Batanes po, meron na po sila hanggang Hulo. Ang dami na pala, no? Paano po ang meron ba kayong guidance o guidelines sa paggamit ng ambulansya kapag tinurn over nyo sa LGU? Opo, meron po yan. Magpapas sila ng magpapas sila ng resolution na ino-authorize nila yung mayor at kailangan po nila mag-allocate ng pondo para sa maintenance. Ito po ang mahalaga rito. Kaya po hindi po natin binibigay ito sa mga barangay. For example, kasi magko-commit po sila ng funds nila para ma-maintain ito. Maintenance, driver, tama ho kayo, no? Opo. Gastos yan eh. Opo. At nakita po natin talaga kaya ho ang pangangailangan nito ng COVID po. Minsan po sinasakay na lang sa tricycle, kariton, lalo na po yung mahihirap na munisipyo. Kung nakakatuwa po kasi iba, hindi ho marunong mag-request dahil sa tanang buhay ng kanilang munisipyo, they never had one. Alam niyo naman sa atin, pag maliit na bayan ka, hindi ka masyadong nagkakaroon ng mga ganyang biyaya. Pero ang bilin po ng ating Pangulo, wag nang politikahin yung healthcare. Kailangan po lahat magkaroon yan Kasi kahit po sa panahon ng gera, kahit ang kaaway mo na nambabaril sa iyo, gagamutin mo pa rin So, edi lalo na ito kung ang away nyo lang naman ay politika na
natapos na naman, bigyan ho natin lahat. Kaya nga po ang inuna namin, yung pong mga maliliit na bayan na wala talagang kakayahan at hindi pa nakakakita ng ambulansya. Yung po yung, sa buong buhay nila. yung po yung inuna natin. At noong December 2 nga po, ang Metro Mayors po ang pinakahuli dahil sila naman po ang pinakamayayaman at namimigay nga po. Kaya noong December 2, na-achieve na po natin yung 100% na mobile medical mobility. Lahat ho, may kakayahan ho mag-move ng kanilang mga pasyente. Kaya pala kayo binigyan ng 100.6% ng GCG Lampas Lampas yung grado nyo sa perfect Lagpas 100%? Oo. Meron palang ganun? Kaya kayo pala ang best GOCC in the world. In the GOCC world ng Pilipinas. GOCC world. Ano ba yan? Talaga bang may ganyang awarding yearly o ano? Ano po ito, nung panahon ng Pangulong Aquino ito, na sabi nga ho ni Frank Drilon, no, ginawa raw ito lalo na nung sukdulan na unregulated na yung mga GOCC na so much so na may manikuristang nai-appoint sa board ng GOCC. Ako naalala ko pa po yun, bata pa po tayo lahat noon. Meron pong ganong usapin na hindi ho qualified ang mga nilalagay sa mga GOCCs. Ito po ang mga sangay ng gobyerno na nag-engage into business. Yes. Ayan po ang definition ng GOCC. Sila po ay mga government instrumentalities, government corporations na yan po dalawa, may line agency at merong GOCC. Ito pong GOCC na to, nakita nila nung time na yon na hindi nababantayan kung sino-sino na lamang po. Kaya ginawa po yung GOCC law at yun po may fit and proper rule, tinitignan qualified ka ba at tinitignan kung ikaw ba ay tumutugon at uma-action ayon sa mandato mo. Doon po yung scorecard na binibigay na yon. At ito nga po, nung kami po ay pumasok, 56 points lang po kami, nasa 50. At naingat po namin yon to 90 at ngayon po ay 100 plus. Grabe. Tinanong ko po bakit may butan. Lampas. Sige nga po. Pag umabot ka pala sa certain score, may bonus ka pa. Kaya ako meron ganun. So nasa bracket kami ng inabot namin yung bracket na dadagdagan ka pa. So ganun po yung patakaran nila. Pwede bang baon nyo na yun para for next year? Parang credit to next year. Advance na. Hindi, nakakatuwa naman. From 56% naging 100.6% kayo in 3 years time. Opo. Kaya nga po, nagpupumilit ako sa inyong i-announce ito dahil baka hindi na maulit. Hindi, teka muna. Hindi ba yan sa laki ng revenue? Ayan, yun nga itatanong ko income ng PCSO? Marami yung criteria yan eh. Part 2 yan, yung pag-hit ng revenue targets. Kasama po yan. Part din po, yung inyong pati po pag-attend ng board meeting, binabantayan po dyan. Kaya maganda ho ito eh. Talagang masinsin ho ang criteria. Mga criteria measurable. Yung nasusukat po, hindi lang ho yung chismis na magaling o mahina. Hindi po. May science involved po sila rito. Talaga. Measurable, observable. Lahat po ng ginagawa nyo dapat po kayang sukatin at ipaalam sa lahat na tama nga ang ginagawa ninyo. At kadalasan pong nananalo rito ay mga GFIs, mga bangko, no? Ngayon lang po kami nakasingit dito. Sabi siguro ito, may pera din dito kaya tsaka dapat talaga mahusay sila sa numero dahil numero ang pinag-uusapan dito. Pag-usapan natin ang pera, GM, magkano na ba ngayon ang naiko-contribute ng PCSO sa kabang yaman natin sa National Treasury? Gano na itinaas? Well, kami po ay hindi revenue generation supposedly, dahil kami po ay kawang-gawa. Lahat po ng pera namin ay mapupunta sa kawang-gawa. Pagamat nakakapagbigay po talaga kami, unang-una sa buwis. Kasi po sa PCSO, pag nangangarap ka pa lang
nagbubuwis ka na eh. Pag tumaya ko kayo paano sa yun? amin. Mangangarap ka pala may tax na. Oo, totoo. Pag ikaw bumili ng ticket, nangangarap ka pala. Nangangarap ka ng manalo. Nagbubuwis ka na. Ganun pala yun. Eh, pag nanalo ka ba? Lalo na pag nanalo. Ay, buwis ka pa rin. Pag ba, bumili ka ng ticket ng loto, siyempre gusto mong manalo, nangangarap ka na nun. May tax bayad ka na. Bayad ka na nun. May tax ka yun. May tax ka na nun. 20% to yun. Tapos kapag ka nanalo ka, ano ba, tumama ka ng 20% another naman. 20%. 20%. Ang bira. Di ba, So, ang dami pa ng taxes. So magkano ho yun? Magkano na? Well, meron pa ho kami corporate income tax, nagbabayad pa kami. Tapos, kaya ho, hindi ho kami dapat talaga tignan sa revenue generation. Although, sa aspetong yan, sa pagbabayad ng buwis, documentary stamps, revenue generator na po kami. Nung mga nakaraan taon, mga 16-17 billion ang taxes alone. Opo. No? Mga ganyan, no? Yan ang Laki. range namin na binabayaran. So, 15 to 16 billion in taxes, no? Tapos kung meron pa, corporate income tax namin. Tapos kung may matira pong profit, kung meron, dahil lahat po ng pera namin ay napupunta sa kawang gawa. At yung mga mandatory contributions po namin, katulad ng 40% of our charity goes to the universal healthcare, yung pong sa PhilHealth, doon po napupunta yun. Sa Commission on Higher Education, Dangerous Sex, ang dami po namin sinusuportahan. Kasi kung ang Kongreso, pag may ginawang batas, ang una ho tinitignan PCSO as source of funding. Kaya napakarami po namin automatic earmarking, binabawas na po sa amin. Kaya I think mga 1.5 billion po at the end of the year, ganyan, ang napupunta sa Department of Treasury over and above the taxes that we give. Ganyan po ang aming pananalapi ang sistema. Yung pala ang teka muna, nabanggit niyo yung tungkol sa parang standard ng pagtatrabaho. Meron kayong mga targets na ginagawa diyan sa PCSO. Naisip ko lang, hindi ba dapat ganyan ang pagpapatakbo sa gobyerno in general? Tama po. Nagseset ka ng target. Pagka hindi na-reach yung target, tanggalin mo yung cabinet member, tanggal ka. Ito yung mga dapat tanggal ka. Ako po, naiisip ko po yan, sinabi ko po sa GCG. Dapat buong gobyerno merong performance evaluation system na pinapatupad katulad sa sa mga GOCC. Kasi po napakaganda Dahil nung ako po ay nag-head ng agency ng LRTA, wala pa pong GCG. At every year yan, tinitignan kung ano ang performance even ng mga ng mga direktor. Kahit ng head ng agency, ini-evaluate po. At tama kayo, napakaganda po kung gagawin po yan sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ganun pong kadetalye. Titignan ko detalyadong performance at may scorecard. I agree po sa sinasabi ninyo. Pero it must be a very big organization kasi ang dami yung agency. Totoo po yan. Pero sa dami naman ng pwedeng magbantay dyan. Halimbawa sa isang department of magbigay tayo, Department of Health, sample. O Department of Health, dapat itong ganito karaming mga ospital ang maayos nyo, ganito karaming mga pasyente ang malibre sa yung zero billing, yung zero balance billing na binabanggit. Zero balance billing. Kapag hindi nyo nagawa ito by end of the year, tanggal ka. Ewan ko lang pag hindi magtrabaho nung gusto yung DOH secretary. Tama ho yan. Tama ho yan. Kasi meron, kung mapagsasama-sama ho yung function ng civil service, ARTA, gawing isang performance evaluation organization body. Scorecard po talaga. Talagang scorecard. Pati po yung aming pagbayad sa mga bayarin namin, tinitignan nila kung on schedule kami. Kunyari, meron kayong mga babayaran. Ito ba yung nababayaran nyo on time? Kasi minsan, naiipit ang pagbabayad. Ganun ka detalyado ang
Governance Commission. Maganda nga. Talagang yung pamamalakad nyo po, tinitignan kung matino ang pamamalakad at may scorecard. Sana maging ganun. Well, para nasusukat talaga at Opo. at hindi lang yung nag-i-stay sa posisyon dahil kamag-anak, malapit, malakas kay ganito. pinagbigyan. May dapat sinitingnan yung kanyang mga deliverables kung nagagawa ba. Yung nasusukat, merong measurement talaga, may numero, may science diyan talaga. Numero na observable at measurable nga. Yan talaga para wala na hong haka-haka. Nag-fail ka rito, fail ka. Ayun. GM, maraming salamat po sa inyong oras at congratulations sa PCSO. Wala ba tayong 100.63%. Wala ba tayong libreng ticket ng loto niya? Net tax eh. Siopaw na lang, siopaw. Siopaw. Salamat po, GM. Magandang umaga po. Thank you, Salamat po. Mabuhay kayo. Mabuhay po kayo. Si GM Mel Robles ng PCSO. Masama